at talagang magkapatid pa rin sila. So, yun nga no, alam nyo yung mga ginagawa ni Amy Marcos ngayon na pagsuporta sa mga Duterte, wala naman hong ano doon, walang masama doon. Ang masama kasi dito, yung mga plano na pwedeng gawin ni Amy Marcos sa mga Duterte. Halimbawa, ganito. May mga impormasyon na dapat hindi malaman ng palasyo or hindi malaman ng mga anti-Duterte. Mga impormasyon. So paano yung mga importanteng impormasyon na yun na sakaling malaman ni Amy Marcos? Isipin nyo maigi yun. Kasi hindi talaga natin maiwasan na hindi natin mapag-isipan na etong si Amy Marcos ay isang spy ng Administrasyong Marcos. Una-una Marcos yan, kapatid yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung sakali man na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, wag naman ho sana mangyari. 'Di ba? Walang magbabago sa kanilang dalawa, magkapatid pa rin sila. Ang ano kasi namin dito ng mga banateros, kaya ayaw namin kay Amy kasi nga Marcos siya at pwede niyang hudasin ang mga Duterte. Kasi isipin nyo hindi ba kayo nagtataka na bakit sobrang, alam niyo sobrang pangit na nga ng imahe ni Amy Marcos sa pagiging balalay, kung tawagin nila, balalay ni Vice President Sara Duterte. Sisipin nyo, ni minsan hindi niya pinagsabihan ng kapatid niya sa mga ginagawa nitong mali. Diba? Sa madaling salita, real talk na tayo, si Amy Marcos, talagang ang tingin ko sa kanya ay talagang ito ay isang malaking palabas lamang na ginagawa niya para makakuha ng impormasyon at syempre mawalan ng makakuha ng suporta sa mga tao. Ugali na ng mga Marcos talaga yan eh. Mautak sila talaga sa totoo lang. Hindi ako naniniwala na 101% na itong si Amy Marcos ay talagang sumusuporta sa mga Duterte. Kasi tignan nyo na lang kung hindi siya dumikit, kung hindi siya pa rin kumakapit sa mga Duterte, malabo na hong manalo si Amy Marcos. Alam niyo kung bakit? Unang-una, wala nang supporters si Marcos Jr. Sa 100% na populasyon dito sa Pilipinas, 2% na lang ata or sige, taasan na natin ng konti. Nasa 5% na lang po ang supporter ni Marcos Jr. At kitang-kita naman sa mga ratings, 'di ba? Sa mga trust rating ng mga Pilipino na lagi silang kulilat. So kung etong si Amy Marcos, kung hindi niya ginawa na sumipsip kunwaring kumakampi sa mga Duterte, hindi na ho siya mananalo. At yun po ang number one na tinatawag na playbook ng isang Amy Marcos. Na wag silang mawala sa industriya ng gobyerno, industriya ng politika. Kasi unang-una kapag etong si Marcos Jr., alam natin marami pa silang mga kaso na kinakaharap. Unang-una etong si Marcos Jr., pag natapos ang termino niya, sandamakmak na kaso ang haharapin nilang lahat. Diba? So etong si Amy, kailangan niyan talagang pumwesto para hindi siya mawala. Andun pa rin siya sa tinatawag na may kapit pa rin sila. Kasi hindi rin basta-basta ang mga senador. Pag nandyan ka, yan, lumalaki din yung kapit mo, yung malawakang connection mo sa loob, diba? So sa madaling salita, na kinakabahan kami at natatakot kami. Alam naman namin na etong si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte ay hindi rin nagpapabaya. Pero wala talaga kahit ano pong gawin namin, wala kaming tiwalang nakikita
at nararamdaman kay Amy Marcos dahil sa kanyang siya pa rin po ay isang Marcos. At siya po ay kapatid ni Bongbong Marcos Jr. Kaya talagang alam nyo, sa totoo lang yung mga nang babash sa amin ngayon, yung mga bumabanat sa amin ngayon, hindi naman namin sila masyadong inaatake talaga. Pero alam nyo, may mga, ang strategy kasi ni Amy Marcos is namamangka sa dalawang ilog. So ganun din yung mga vlogger niya. May mga vlogger talagang silmulat sa pool Amy Marcos na talaga. So kapag na kami ay nagpo-post ng mga vlogger, post na na mapatungkol kay Amy, nasasaktan sila. At doon nga doon namin napatunayan talaga na hanggang ngayon ay Amy Marcos pa rin sila. Pero ang pinupunto kasi namin dito, kung talagang mahal nyo ang mga Duterte, bakit kailangan yung pagkatiwalaan ng mga Marcos? Unang-una, ang laking katarantaduhan, ang laking kahayupan, kademonyohan ng ginawa ng administrasyong Marcos sa mga Duterte. So kung ikaw ay isang solid Duterte, isa kang talagang hindi matatawag na talagang mahal mo ang Duterte at gusto mo sila, bakit mo sila hahayaan na mapahamak ulit sa kamay ng mga Marcos? Hindi nyo napapansin? Si Imelda Marcos, bakit hinahayaan niya na gawin ni Amy Marcos yung ginagawa niya ngayon? Diba? Kasi nga ito ay talagang setup na ng mga Marcos. Setup na nila to para makakuha at makakuha ng suporta sa mga supporters ng mga Duterte. Pangalawa, makakuha din ng tamang impormasyon. Hindi nyo napapansin kada hindi nyo napansin ngayon na mas napapaaga na yung diversional tactic or pangtabon ng administrasyon sa mga parating na issue na mabubunyag sila. Hindi nyo napapansin yon? Tingnan nyo na lang yung sabi ni Marcos ng pakikipagbati. Tignan nyo na lang yung pagpaparesign sa mga cabinet secretary. Hindi nyo ba napansin na inunahan na ng administrasyon yung issue na maaaring malaman ng mga tao? So paano nangyari yun? Saan sila nakakakuha ng impormasyon na, kasi alam naman ho natin mga banateros, mga kabiyaya, na marami pa hong malalaman tayo patungkol sa mga Marcos. Wala pa nga po dyan yung mga video na hawak ni Vice President Sara Duterte. Diba? Wala pa yung mga iba pang ebidensya na hawak ng mga Duterte na talagang ginawa or sa mga kahayupan na ginawa ng administrasyong Marcos sa ating gobyerno. Hindi pa nailalabas lahat. Pero yung iba, bakit yung iba ay nalalaman agad ng administrasyon? Kasi nga meron silang isang tao doon mismo sa bubble or doon sa mismong grupo ng mga Duterte na nagbibigay ng impormasyon sa administrasyon. Oo, nandun ako sa point. Talagang ako nakakasure ako na si Lisa Araneta Marcos at si Amy Marcos ay magkagalit talaga. Ano po yan na wala pong hindi po ako nagtataka doon. Pero etong si Marcos Jr., si Amy Marcos, malabo po. Malabo po. No? Kaya kayo, yung mga ulitin ko po yung mga sinabi ni Amy Marcos na gusto niya nang mapauwi si Pangulong Duterte, wala hong problema doon. Lahat po tayo gagustuhan ho natin yun. Pinagdarasal ho natin yun. Pero yung kapahamakan na maidudulot ni Amy Marcos sa mga Duterte, doon po tayo nangangamba. Kaya kayo, wag pa rin po kayo magpabudol. Kasi may mga iilan na mga supporters na nagpapabudol pa rin kay Amy Marcos. Try nyo pong magmatsyag.
try yung pakiramdaman lahat. Ulitin ko ha, bakit naglabas ng dalawang issue ang Administrasyong Marcos? Totoo po, eto po, aminin ko sa inyo, may parating na naman po na panibagong issue sa Administrasyong Marcos na napaghahandaan na nila. Kasi kung matatandaan nyo noon, bakit hindi prepare ang administrasyon sa inilabas? Katulad na lang ho niya ng BICAM report. Hindi po prepare ang Administrasyong Marcos na malalaman at may expose yun sa mga Pilipino. Pero tignan nyo ngayon, inuunahan na po ng Administrasyong Marcos yung maaaring malaman na kabulastugan na pinaggagawa ng Administrasyong Marcos. Ganun na lang, yun na lang ang pinakaisipin nyo. Kaya ako, nagsasabi ko sa inyo, wag na hulit po tayong magpabudol dyan sa mga Marcos na yan dahil kung talagang mahal nyo ang mga Duterte, protektahan po natin sila doon sa mga taong maaaring ipahamak sila. Yun lamang. Bye-bye. Hindi, joke lang. may re-reactionan pa tayo dito. Dito may re-reactionan pa tayong video mapatungkol sa impeachment kay Vice President. Kay Vice President. Siguro mamaya na to. Dito tayo. Yan. Sige. Asan na ba yung kaya, no? Eto to. Yan, panoorin natin muna to. Siyempre, nasimulan na rin naman natin. Amy Marcos, so usual. Amy Marcos again. Ang hirap mag-vlog ng may labnat pa ako ngayon. May trangkaso pa. Tapos ang hirap mag-vlog ng ganito, pero kayanin natin. Grabe, tigyawat ko sa leg talaga sila nagpuntahan. Okay, play. First question po, kamusta po yung bisita kay Tatay Digong and how is Tatay Digong now? Yes, unang-una. Yes, okay lang yung visit. Na-late kami kanina, so 13 minutes late kami. So isang oras na lang yung nagawa namin sa pagbisita namin. And pagdating namin, nag-aantay na siya. And masaya siya nung nakita niya kami kasi alam niya na nandun kami to celebrate pre-birthday with him and with my mother. Tapos, as usual, binilhan ko din siya ng Coke Zero, pero hindi niya ininom. Sabi niya, dalhin lang daw niya sa kwarto yung Coke Zero. Pero isa lang ang pinabili niya. Meron daw ba kayong mga news from the Philippines na na-share sa kanya at ano yung mga reaction niya sa mga news na dala-dala niyo? Yes, nag-share ako ulit. Na-share ko na noon sa telephone call, pero shinare ko din ulit sa kanya na nanalo yung dalawang PDP laban na senator candidates, tapos yung isang guest candidate, si Marcoleta, plus dalawang. Nakamute pala, sorry. Kamukha talaga ni Vice President Sara Duterte yung mama niya, no? Oo, talagang Xerox copy. Ang ganda. Guest candidate from Alianza, si Senator Camille Villar at Senator Amy Marcos. And binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Amy Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nabanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa committee hearings niya from the Senate to the Ombudsman. Ano po yung reaction ni Presidente? Unang-una, nagpasalamat siya at pangalawa, sabi niya gusto nga daw niya sana makausap si Senator Amy kaso hindi nga daw payagan. Pero sabi niya there will be another time for that. GMA? So yun, no, hindi daw pinayagan si Amy Marcos na makapasok. At gusto nga daw makausap ni Pangulong Duterte, siguro kakamustahin ni Tatay Digong. Amy, kamusta naman yung kapatid mong bangag? Masasabihan mo na ba siya na magpa-hair follicle test? Masasabihan mo na ba siya na magpa-drug test na? Para hindi na siya masabihan na addict or gumagamit ng pulborotics.
Siguro yun yung mga sasabihin ni Tatay Digong. Tapos kamustahin na, kamusta ang pambubudol mo na naman? Sa mga Pilipino, kamusta ka na dyan? Oo, at kamusta ang pagpapanggap mo na talagang kamping-kampi ka sa amin? Wala lang, na-imagine ko lang yun. No, kakatuwa lang. Yesterday, ang nagsabi Oh, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi at ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. thank you po sa sagot. Ang last question ko, napag-desisyonan po ng Senado na ilipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearing. Gusto lang po namin marinig, paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto nito sa inyo, kung meron man? Wala naman siyang epekto sa akin, no? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso, pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers, para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. Seminay, Anton? Hi ma'am, kamusta po kayo? Napakabait ninyo ngayon. Nakikinig sila, nakikinig. Bait sila kayo. Bait kayo ngayon. Ay, kailangan magbait-baitan. Kailangan magkunwari. Naku po, kailangan magkunwari. Nandiyan ba si Amy Marcos sa likod? Narinig na kayo ayun? Oy, Amy, hindi ko ba nasaktan na sinabi ni Vice President? Bait-baitan, magkunwari. Kaya alam ko yung microphone ma'am. Ma'am, tanong po ng SMNI, yung reaction nyo ma'am, any reaction po sa gusto ni BBM na makipag-reconcile sa mga Duterte? Sabi niya ayaw niya raw ng gulo. Unang-una, hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil Sayang. hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao, no? Ang mas mahalaga is Yun. yung taong bayan at yung bayan natin. Yes. Tama. Palakpakan, ganda ng sinabi ni Vice President Sara Duterte na yan. Hindi kasi yung ganun kasi, di tama naman si Vice President Sara Duterte, personal nilang buhay yun. Personal nilang buhay yun. Dapat hindi talaga. Ewan ko ba kay Marcos Jr. bakit inilabas yun eh. Bakit sinamay sa podcast nila? Yung mga pagkikipagbate or ano, una-una, hindi mo dapat sinasabi yun. Dapat ginagawa mo nung una. At saka, lintik ba naman? Sino ba namang di magagalit sa'yo? BBM. Yung tatay mo, BBM, si Pangulong Duterte ang nakapagpalibing sa kanya. Tapos yung tatay ni Vice President Sara Duterte pinadala mo sa Netherlands. 'Di ba? Tapos ano? Sasabihin mo makikipagbati na? Hindi nga nila nakakasama yung magulang niya. 'Di ba, kalokohan yun eh. Kaya nga tama yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na yung mga ganyang bagay, hindi nga dapat talaga yan hindi nga dapat talaga yan pinag-uusapan. Lalo una kayo ay mga tinatawag na public servant. No, dapat nakapokus lang kayo sa lahat doon sa problema ng bansa nyo. Kung paano yun solusyonan. Ganon dapat. Palakpakan. Nagustuhan ko yun yung sinabi ni Vice President. Ang galing. Ang ano talaga, ang talino talaga nito ni Vice. Yes ma'am, thank you po. Ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Nagkita Ito na. po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para... Ano kayang feeling ni Amy Marcos pag napapanood niya to, no? Hindi, alam niyo yung tipong siya parang pinamumukha niya sa mga Pilipino na isa din siya sa mga tumutulong para sa proseso ng maagang pag-uwi ni Pangulong Duterte. Tapos biglang sasabihin ni Vice President Sara Duterte na ay wala siyang role dito. Tsalalay ko lang siya.
Tsalalay ko lang siya, ano ko lang siya, balalay. Siyempre, si Marcos may balalay na Claire. Si Speaker may balalay na Abante. So ako dapat may balalay din na na Marcos. Ay naku po. Amy, sa case po ni PRRD. Ay, wala po. Wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin na si Attorney Kaufman. Kung ano man yun na pag-usapan nila, wala ako doon. So, mas... Yan ang liwanag. Kung ano daw yung napag-usapan ni Amy Marcos at ni Kaufman, walang alam si Vice President Sara Duterte. Ngayon, isipin nyo maigi yung sinabi ko kanina na hindi kaya nagbibigay ng impormasyon etong si Amy Marcos sa kapatid niya. Yun yung inaalala namin dito. Katulad niyan, walang alam si Vice President Sara Duterte kung ano ang napag-usapan nung dalawa. Unang-una, hindi rin siya masyadong kilala ni Attorney Kaufman, kung hindi ako nagkakamali sa bigkas ng kanyang apelido, no? Kaya yan yung sinasabi namin paulit-ulit na huwag tayong masyadong magtiwala. Oo, nandiyan siya, sumusuporta siya sa mga Duterte. Sige, okay yun, walang problema. Pero yung talagang yung katulad niyan, yung impormasyon, tapos sinolo niya pa. Parang nakakapagtaka lang na bakit mo kailangan pang alamin kung ano yung mga or bakit mo kailangan kausapin yung attorney na nagtatanggol or nagpoprotekta or lumalaban kay para kay Pangulong Duterte? Anong purpose? 'Di ba? So diyan mo talaga mapagtatanto na etong si Amy Marcos kumukuha ng idea or kumukuha ng impormasyon, hindi lang natin alam kung ibinibigay niya sa kanyang kapatid. Abang-abang na lang tayo sa mga susunod na kabanata. Abang-abang tayo ha. Baka bukas sa Makalawa, preparado na naman ang administrasyon mapatungkol sa kaso or mapatungkol dito sa isyung ito sa sa pagpapa-aresto or pagkidnap kay Pangulong Duterte. Magtaka tayo. Alalahanin nyo ha. Ulitin ko. Nag-usap si Kaufman tsaka si Amy. Dalawa lang sila. Hindi alam ni Vice President Sara Duterte kung ano ang napag-usapan. Kaya kung bukas sa Makalawa, preparado na ang administrasyon para kay Pangulong Duterte kung ano yung mga dapat nilang gawin, alam na this. Okay ha? Okay. Alam na this. So, baka ano pa ang ano nyo ha? Baka sabihin nyo, Jay, wag mong gawa-gawa ng kwento. May mga ganyan na naman ako mababasa eh. Jay, wag mong gawa-gawa ng kwento. Oo, si Amy Marcos tumutulong. May mga mababasa na naman ako dyan sa comment section. Samantalang dito, no? Sen Amy Marcos, eto na naman. Ikinatuwang na usog ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Wow, sige, panoorin natin to ha. Sige, good news to, good news. Kalendaryo o nausog na kalendaryo ng impeachment. Nakatutok si Mav Gonzales. Nakatutok. Hindi pa man nagsisimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, naghamon ang mga kaalyado niyang uupo bilang Senator Judge na kasama rin niya ngayon sa The Hague. Lintik lang ang walang ganti. Pumanda sila. Ayaw niyong tumigil. Purbahan natin. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga nyo sa bato yan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Sabi ni Presidential Sister Senator Amy Marcos, masaya siyang nausog ang kalendaryo ng impeachment dahil marami pang panukalang batas na dapat ipasa bago matapos ang 19th Congress. Mula June 2 sa June 11 na ang presentation ng impeachment charges, pag-convene ng impeachment court at panunumpa ng senator judges. Para sa akin yun ang importante, makatulong sa tao at tigilan na ang pangunguna ng pampulitikang impeachment na yan. Pero sa kabilang banda, dapat nga sinasabi mo nga ni sa kapatid mo nga ni. Yang mga sinasabi mo dyan nga ni.
Una mo dapat pinagsabihan yung kapatid mo nga ni. Kasi nga ni, siya ang presidente. Inuurong yung impeachment. Tanggapin ninyo, talo na ang impeachment. Yun lang yun. Kahit ngayon, kahit sa Hulyo pa, talo na. Dismayado naman si outgoing Talo na daw. No? Sabihin mo yan sa kapatid mo ha. Pag uwi mo, Senator Aimee. Oo, sabihin mo yan sa kapatid mo. Ngagbars. Ngagbars, my brother. Tigilan mo na yung impeachment na yan. Lalo kang nabubulok. Senate Minority Leader Coco Pimentel na binago ni Senate President Jesus Escudero ang impeachment calendar. February 2025, nagpalabas na ng impeachment calendar si SP. Di ba dinibate natin dati yun na forthwith. Dapat nga hindi mo na hinihintay ang June 2. Pero siya ang nasunod kasi lumipas na yung panahon. Dagdag ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, tila dinidribble ng Senado ang impeachment ni VP Sara. Even if you look at the rules of the Senate itself, malinaw naman na pag may impeachment, it takes precedence over the ordinary legislative work. After pinangakuan niya ang taong bayan, nung nagko-complain na bakit dinidribble ito, pinapatagal nyo, dapat ito sa lalong madaling panahon ayon sa konstitusyon. Atat na naman kayo sa impeachment. Mahalaga raw na marinig ang magkabilang kampo, lalo't mabibigat ang paratang laban sa bise. Sana raw, hindi na umabot pa sa puntong makialam ang Korte Suprema. Nung paano mabigat yun? 100 confidential fund? 127 million, 25 million. Confidential fund nga ni Marcos, billion eh. O sige, sabihin na natin yung banta kay Lisa, kay Martin, tsaka kay kay sino ba to? Kay Marcos. Personal yun eh. Kung sakali mang mayroong banta, kahit wala naman, hindi magain sila ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ba't kailangan ni-impeach? Kalukuhan. They will say merong impeachment and kung madidelay na naman yung proseso, it's not fair to the accused, it's not fair to the prosecutors, it is not fair to the Filipino people. Bukod sa issue ng schedule, sabi ni dating Senate President Tito Soto, kailangan ding linawin ng Senado kung paano ang gagawin sa mga re-electionist. Manunumpa na kasi sila bilang Senator Judge sa June 11, pero magtatapos ang termino nila sa June 30. Si Pia Cayetano, member siya ngayon. Okay, kasi re-elect siya. Oo. Okay. Sasabihin niya, continuing ba siya? Hindi. June 13 tatapos yung term niya. June 13 ng alas 12 ng tanghali. Ang daming bagong questions. Senator Ulises. Oo, ang daming questions nga. Yun ang nun eh. Oo. Yun ang sitwasyon Kaya nun. justice So, hindi pwedeng sabihin na, hindi, ano yan eh. Incumbent yan eh. Oo, hanggang June 30, incumbent. Okay. July 1, bagong Senator uli siya, bagong term uli siya. Pero convening July 28 pa. Ang continuing yung 12 2028 Hindi naman pwedeng matatapos. Hinihingan pa namin ng tugon si Senate President Escudero, pero bukas pa raw siya magbibigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated, Nagkakaroon tayo tuloy ng ng medyo pangamba. Kung lang kasi talaga kung nakapasok lang yung Duterte, kahit sabihin na natin na 5 or 6 or sabihin na natin lahat yung Duterte senatorial candidate, alam nyo talagang wala na tayong pangangamba eh. Pero ngayon naman, nakita rin naman din natin na kahit papano medyo panatag na rin tayo na hindi may impeach si Vice President Sara Duterte kasi kahit papano may mga nakikita tayo na maaaring kumampi or kakampi ng mga Duterte. No, so ayun yung pinaka maganda doon. Ano pa ba yung ibang pag-uusapan natin? Pag-uusapan na natin yan Ito, abot dito sa press con. Oo, dito sa sinabi ni Vice. So pakinggan natin yung mga importanteng mahalalaga na mga rito, mga sinabi ni Vice President Sara Duterte. Pasok. For supporting the Duterte Senate candidate. Okay, NOS. Okay, so let's go to the local media. GMA News, please ask your questions. GMA News. Tanong lang yun. May nalilas ba kayo
team defense lawyers para sa impeachment trial. Pareho Impeachment. sila ng sa inyo sa Korte Suprema. Okay. So, sa Korte Suprema, sa Supreme Court, meron akong disbarment cases. And yung mga disbarment cases ko doon, unang lawyer ko doon ay aking father-in-law, si Attorney Lucas Carpio. And then, ang sumunod na lawyers ko doon ay si Attorney Michael Pua. Alam nyo wait lang Ay! Medyo putol-putol kasi yung boses. Hindi dapat kapag may mga ganitong press con, si Vice President Sara Duterte, sana hinihinaan or pinapatay muna yung sound sa mga gilid-gilid. Kasi ito yung no? So sana may ganung setup. Tingnan nyo, hindi masyadong naiintindihan yung mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte kasi sobrang ingay. Alam nyo talaga pagdating sa setup, si Minay talaga ang maaasahan mo, no, setup ng mga ganito. Pag iba talaga medyo palyado Sorry po kasi isipin nyo, nagpe-press con si Vice President Sara Duterte pero tuloy-tuloy yung tugtog. Yung mga sumisigaw, yung mga nagsasalita. Pwede naman sa sabihin na natin ilang minutes lang to. 24 minutes lang to. Sino ba na ipatay nyo muna yun? Hindi, sorry kasi sayang imbis na may impormasyon kay Vice President na malalaman natin. Hindi natin masyadong malaman kasi hindi natin maintindihan. May nagkakantahan doon, may sumisigaw doon ng bangag-bangag. Respeto sana. So eto panayam kay eto pala yung update kay Pangulong Duterte. Diyan sa Netherlands. Panoorin din po natin to. Digong now. Yes, una-una. Yan katulad lang nun, no? Ganun dapat, di mo, tingnan nyo sinaway sila kasi ang ingay nila. Diba? Maging sana tayo maging tawag doon. Hindi na tayo dapat kailangan pagsabihan. Vice President yan, no? Dapat ganito, tahimik. Diba? Yung mga tao tahimik. Hindi yung nagpe-press con, may nagtutugtog, may nagsasalita. Digong now. Yes, una-una. Yes, okay lang yung visit. Na-late kami kanina, so 30 minutes late kami. So isang oras na lang yung nagawa namin sa pagbisita namin. And pagdating namin, nag-aantay na siya. And masaya siya nung nakita niya kami kasi alam niya na nandun kami to celebrate pre-birthday with him and with my mother. Tapos, as usual. So, diba? Ang liwaliwanag, hindi ko yung parang pipikit-pikit sa sobrang ingay. Hindi mo maintindihan. Ganito dapat tahimik. Ay, naku po. Binilhan ko din siya ng Coke Zero, pero hindi niya ininom. Sabi niya, dalhin lang daw niya sa kwarto yung Coke Zero. Pero isa lang ang pinabili niya. Meron daw ba kayong mga news from the Philippines na na-share sa kanya at ano yung mga reaction niya sa mga news na dala-dala niyo? Yes, nag-share ako ulit. Na-share ko na noon sa telephone call, pero shinare ko din ulit sa kanya na nanalo yung dalawang PDP laban na senator candidates, tapos yung isang guest candidate, si Marcoleta, plus dalawang guest candidate from Alianza, si Senator Camille Villar at Senator Amy Marcos. And so ibig sabihin talagang naka-member si Amy tsaka si Villar sa PDP. Parang ganun lang yung pandinig ko. Ewan ko, bahala na. Binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Amy Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na... So napanood na natin yun, ano pa ba ang natin, siguro yung ibang balita na lang, no? So yun nga, no, yung panganib nga na sinasabi ko kanina
mapatungkol kay Vice President Sara Duterte, ay ayun nga po yung kay Amy Marcos. Kasi so pasensya na ho kung magalit man kayo kung sa magalit, pero wala ho talaga kaming tiwala sa mga Marcos. At itong ginagawa namin ay gusto lang namin maprotektahan ng mga Duterte dahil sa panahon ngayon ang hirap na ho talagang pagkatiwalaan ng mga Marcos sa likod po ng kanilang mga pinaggagawa laban sa mga Duterte. Kasi pwedeng ganito mangyari diyan isipin niyo maigi to. Halimbawa, sobrang inis na ng mga Marcos sa mga Duterte. Gusto na nilang, wag naman sana mangyari, pero alam ko talagang mismong si Vice President Sara Duterte na nga na nagsabi na talagang may nagtangka sa buhay niya. So, una-una tinanggalan na ng mga security binawasan etong si Vice President Sara Duterte ng Administrasyong Marcos. So anytime na gawin nila yon, talagang free na sila. Pangalawa, mas lalong napadali sa mga anti-Duterte na malaman kung nasaan si Vice President Sara Duterte kasi palagi niyang kasama ang isa sa mga Marcos. Hindi kasi talaga natin mawawa 100% talaga na etong si Amy Marcos handa niyang talikuran ng kanyang kapatid para lang sa mga Duterte. Isang kalokohan po yun. Isang malaking kalokohan yun. Kaya sinasabi kong pangamba kasi lahat talaga ng impormasyon pwedeng malaman ng mga anti-Duterte. Kung nasan si Vice President Sara Duterte, kung ano ang plano ni Vice President Sara Duterte, kung anong plano ng mga Duterte, anong susunod na ilalabas ng mga Duterte na baho na manggagaling sa mga Marcos. So lahat yun yung mga dapat ingatan na hindi malaman ng kampo ng mga Marcos. Pero anong magagawa natin kung yung isa sa mga Marcos ay palaging kasama ng mga Duterte? So hindi ko naman po din sinisisi si Vice President Sara Duterte dito. Ang akin lang kayo po ng mga Pilipino wag po tayong basta-bastang magpabulag sa mga Marcos. Dahil sabi ko nga sa inyo, bali-balik ta rin man ang mundo, magkapatid pa rin si Amy Marcos at si Bongbong Marcos. Hindi po yan magbabago. At sa tingin nyo ba, yung kungari man na nag-aaway sila, sa tingin nyo, hindi ba magre-reklamo ang kanilang nanay na, ba't kayo nag-aaway kayo magkapatid? Tingnan nyo yung nanay niya ngayon. Wala lang. Diba? Kasi nga talagang, ito po ay talagang kung si Marcos Jr. ang kanyang playbook, i-impeach si Vice President Sara Duterte, dalhin sa Netherlands si Pangulong Duterte, tanggalan ng